O mga amigo, mula Caloocan, punta naman tayo sa Quezon City, sa Barangay Bagong Buhay. Tiyak na matutuwa kayo sa pagka-imaginative ng ating mga kababayan doon. Eto, panoorin natin. Dito sa Quezon City, nakatagpo ng malakas at matibay na taga-suporta ang mga environmentalist sa katauhan ni Councilor Janet Babes Malaya ng 4th District. At hindi naman nakapagtataka dahil estudyante pa lang ang konsehala, gising na ang kanyang kamalayan sa importansya ng kalikasan sa tao. Kaya naman kakaiba ang kanyang concern at pagtingin sa mga bagay na may kinalaman sa environment. Gusto nyo bang malaman ang ilan sa mga konkretong programa o advocacy ni Konsehala Malaya para maalagaan ang ating kalikasan? Ang city government ng insentibo sa mga barangay na nagpa-practice ng solid waste management, na kung saan kung ang kanilang truck ng basura na ginagamit sa kanilang barangay, pagpalagay mo ay 5 ang ginagamit sa regular na paghakot, at sa pag-practice ng solid waste management ay nababawasan ang mga basura, ang truck na nase-save namin dapat na i-google para sa barangay na yon o ilaan sa barangay na yon, ibinabalik namin, no? Parang kami na ang nagbabalik sa kanila noong savings. At yung savings na 50% na nakukuha ng barangay sa pag-practice ng solid waste management ay ini-issuehan namin sila ng voucher every month. On a monthly basis ay kumukubra sila sa city ng kanilang share. Dahil nga sa halip na magbayad kami sa contractor, ay sa barangay na kami nagbabayad. Ang gusto namin dito sa panukalang ordinansa na ito ay hikayatin pa ang marami pang mga barangay sa lungsod na sabay-sabay na mag-practice nitong solid waste management na ito. Ibig sabihin nito ay malaking kabawasan to sa mga basurang ating idinadump sa payatas. Yung ordinansa ho ni Konsehala Babes Malaya, yung City Ordinance 1203, ito po yung nagbibigay ng insentibong rebate sa mga barangay na nangangasiwa ng basura. Dahil ho dito sa batas na ito, dito po kami nakaahon. Noon hanggang ngayon ay nakapagbigay sa amin to ng 2.2 million pesos. Ito po ang ginamit namin pera sa pagpapatayo ng mahusay na facilities katulad ng aming material recovery facilities. No? Nakabili kami ng mga equipments, composting drum, yung mga shredder, pulverizer, lahat po yan dito namin nakuha sa tulong po ng ordinansang ibinigay sa atin. Kung magagawa lamang anya ito, iba yung pakinabang ang makukuha, hindi lang ng mga residente, kundi ang pamahalaang lokal at buong komunidad. Nasisiyahang ibinalita ni Councilor Malaya na marami na rin ang nagpapatupad ng ganitong uri ng waste management program tulad ng Barangay Holy Spirit, PhilAm at Bagong Buhay. Ayon naman kay Chairman Raulito Datiles ng Barangay Bagong Buhay, bago siya nahalal ay basura ang numero 1 problema ng kanilang lugar. Kaya kinonsultan niya ang mga kabarangay upang humanap ng long-term solution sa problema. Pangunahing problema ng aming community mula pa noon yung basura. Ang problema ng basura is not a political problem. No? It's a social problem na kailangan pagtulungan ng mamamayan at ng gobyerno. So yun ang unang pinaliwanag namin sa kanila. And then pangalawa, naggawa kami ng mga batas, ng ordinansa. Ito yung maggagabay ng mga tamang o wastong pamamaraan ng pangangasiwa ng basura. Una, kailangan hiwa-hiwalay, yung nabubulok, hindi nabubulok, at saka yung residual. Ang barangay nga mismo ang nangangasiwa kung ano ang gagawin para maayos at pakinabangan nila ang mga basura. At bibilib kayo sa mga kakaiba at innovative idea na ginawa nila ukol sa mga nabubulok at di nabubulok na basura. Lahat po ng aming residente binibigyan namin ng pulyetos na ganito, no? Every time na kukolektahan, kasi sa batas namin, yung aming ordinansa, kailangan araw-araw magsesegregate ka, kukolektahin yun sa iyo ng libre. At pagka ikaw ay kinolektahan, bibigyan ka ngayon ng puntos, depende sa dami ng basurang sinegregate mo. Pag naipon mo na yung puntos na yun, pwede mo ipalit yun ng dilata,
ng mga Lucky Me, gamot, sabon, at iba-ibang makabuluhang bagay. Points ho lahat ito, no? So, yung mga bagay na pamalit namin, no, bilang insentibo, nanggaling din ho yan dun sa mga rebate namin. Ikinatuwa naman ni Councilor Malaya ang masigla at matagumpay na programa ni Chairman Datiles. Ang mga nagagawang hollow block, tile, roof tile, at iba pang bagay mula sa mga basuraan niya ay may ready market. At ito ang pamahalaang lungsod mismo ng Quezon City. Dito nakakagawa kami ng mga hollow blocks, mga bricks, mga upuan, at kung ano-ano pa, mga lamesa, kung may mga molde kami nito, mga roof tiles, no? At kung ano naman ang benepisyo nito kung gumawa sila ng hollow blocks, ng lamesa, ng roof tiles. Aba, ang pinakamalaking market nito yung Quezon City Government din, ano? Kasi marami kaming mga school buildings, mga health centers, mga barangay halls na ginagawa. Kung kami mismo, ang city government, ang buyer nitong mga barangay na ito, na mga ginagawa nilang mga hollow blocks, palagay ko wala na tayong aalalahaning basura na makararating pa sa Payatas. Kumusta naman po ang kalidad ng ganyang hollow block at iba pang construction material? Pangmatagalan po ba naman ang mga yan? Aba, baka pwede nyo namang i-demo kung paano gawin yan. Sinabi ni Councilor Malaya na hindi nagtatapos sa material na bagay ang pakinabang sa ganitong uri ng recycling o solid waste management program. Pag tumanaw po kayo sa pinakamataas na bahagi ng Payatas, ang matatanaw po ninyo yung bundok ng Montalban. Sa kababaan nito, makikita po ninyo yung kaparangan at saka yung mga taniman. At ilampas mo ng konti mata mo, makikita mo yung Marikina River. No, talagang perfect ang Payatas. Kung i-imaginein lang ng ating mga manonood, ng ating mga mamamayan, totoo yung sabi, ang Payatas ay ang lupang pangako. Lupang pangako na naghihintay sa lungsod. Kaya sa aking mga kasama sa barangay, sa paglilingkod dito sa ating lungsod, sa ating komunidad, ako yung inaanyayahan ko na i-practice natin yung ating solid waste management. Idinagdag pa ng konsehala na higit pa rito, walang katumbas ang dignidad na ibinibigay nito sa mga karaniwang tao, tulad na lang ng mga namumulot ng basura. Halimbawa, hindi na anya simpleng basurero na lamang, kundi entrepreneur na sila. Talagang magsisikap silang ipuning mabuti itong mga plastic na ito, itong mga basura na ito, itong mga papel na ito, natutunawin namin at gagawin namin lamesa, silya, hollow blocks, magiging big time sila. So, in the process na nililinis natin yung Payatas, nagkakaroon ng defined employment, no? Yung ating mga nangunguha ng mga basura. Hindi na sila mukha talagang basurero dyan dahil talagang magiging full-time businessman na sila. All we have to do, kami na may malaking market, kami talaga ang biggest market dito kasi malaking porsyento taon-taon ng aming mga tablet armchairs. Binibili namin to kung mga 400 million lang, 300 million ang aming ginugugol para sa pagpapalit ng mga upuan at mga lamesa. Kung ito ay magagawa ng kanya-kanyang barangay, talaga namang masasabi ko na very profitable, magkakaroon ng employment, lilinis ang environment natin, at the same time matitibay yung ating mga upuan at mga silya na kahit na balusin niya ng ating ipaghampasan ng ating mga estudyante yan, pero of course, wag yung gagawin yan, talaga namang masasabi ko na matibay ang gawa. Maliban pa dito, mababawasan ng labis-labis ang mga alalahanin at abalang dulot ng bara-barang pagtatapon ng mga basura sa ating mga lugar.